That's what friends are for. Ang sarap pakinggan itong kanta nito ni Dionne Warwick. 'Di ba? That's what friends are for. Ang tunay na magkakaibigan ay nagdadamayan, walang iwanan, walang siraan. Nako, 'di ba? Very, very nice song. Yeah. Masasabi mo bang true friend ka-vibes? Ikaw ba yung tipo na magbibigay sa kaibigan? Yung tipong kapag pares kayo ng gusto, magpapaubaya ka na lang, 'di ba? Yung halos kapatid na yung turing mo doon sa kaibigan mo, sa isang kaibigan na mas ikaw ang umiintindi. Nako, kapag ganyan, kailangan ng award niyan, di ba? Happy Friendship Vibe Tuesday! Ayan, syempre, sa lahat po ng mga mag-BFF, kailan ba kayo huling nagkasama ni BFF? Hello naman to my BFFs. Ayan ha. Sa pagkakaibigan, like any other relationship, ka-vibes, normal lang naman ang magkatampuhan, di ba? Pero sabi nga nila, kung ang friendship ay tunay, walang makakahadlang sa inyo. Na kahit ilang taon pa kayo na hindi magkita, kahit na ilang taon pa kayong hindi mag-usap, mananatili kayong magkaibigan, 'di ba? Dahil sa bond na nabuo ninyo na 'di ba? Kuminsan nga merong mga kaibigan na since bata kayo, pares kayo ng eskwelahan, mula elementary until high school, until college. Ayan, to may BFF Sheila, parang tayo yun ha. Ibig sabihin walang keme. Totoo talaga ha, kayo sa isa't isa. Walang sikreto kahit nunal sa singit, alam nyo. Di ba? Ganyan ang tunay na magkaibigan, di ba? Naranasan mo ba yan ka-vibes yung, syempre pag pares kayong girl, di ba? Kung minsan sabay na kayo, magsha-shower. Kasi nga, you treat each other as hindi lang basta magkaibigan, as family, as sisters, 'di ba? Never ka ba naglihim sa best friend mo? Nako ha, 'di ba? Parang marami ang napapaisip. Although, ayan, normal lang naman siguro sa tao na maglihim. Although normal lang naman sa tao na alam mo 'yon, hindi mo sabihin lahat. Pero hindi mo sasabihin lalo na kung involved ka, 'di ba? Takot ka na baka matanggap ng iba ang nagawa mo, takot ka na baka mahusgahan ka, takot ka na baka masira lalo na ang friendship. Pero kung papipiliin ka ka-vibes, ano nga ba ang mas matimbang para sa'yo? Romantic relationship o friendship? 'Di ba? Malamang kasi sabihin mo, pwede naman pagsabayin yan, Cathy G. Time management lang yan para sa jowa at PFF. Pero yung iba kasi talaga namang once nagka-jowa na, aminin mo, umabot ka sa point ng ganyan ka-vibes ha. Nung nagka-jowa ka na, medyo dead makills na ang BFF, dead makills na ang mga friends, laging nasa jowa. Oo, yung mga ganyan. Ikaw ba, umabot ka ba sa point ng ganon? But anything is possible when it comes to love. Nagagawa natin ng paraan. Pero papaano kung isa pala ang gusto ninyo ng best friend mo? Naku, eto na naman tayo, 'di ba? Uulitin ko ang tanong Ikaw ba yung tipo na mapagbigay na kaibigan? Ikaw ba nung magpapaubaya na lang kay bestie? Ang ipapaubaya mo na lang sa kanya ang mahal mo? Yung feeling ko ito yung isa sa mga matinding test sa magkakaibigan 'di ba? Sa mag-friendship kapag naging magkaagaw na kayo sa isa't isa. Nangyari na ba sa iyo yan ka-vibes Yung kung hindi pa, what if mangyari sa iyo? Ikaw ba yung tipong ipaglalaban mo yung kaibigan mo or yung taong mahal mo or magpaparaya ka? 'Di ba? Alamin na nga natin kung sino nga ang tunay na kaibigan dito. Alamin natin kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender for today na si LJ. Si LJ na nahihirapan pigilan ang kanyang nararamdaman kaya humingi na siya ng saklolo sa atin. Humingi na siya ng tulong ka-vibes Paano kung naipit ka between friendship and romance? Ano nga bang uunahin mo dyan? Aling forever ang papahalagahan mo? Sabi nila mas maraming nakakahanap ng true friend pero minsan kailangan rin nating pasayahin ang ating puso. Cathy G, paano mga bayan? Ako, payuhan nyo po. Payuhan natin mamaya si LJ Ka-Vibe. Siyempre, abangan nyo po yan dito sa Love Me Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig Cathy G. All the way hanggang 3:00 po tayo again magkakasama-sama. And abangan nyo po yung babasahin kong story mamaya ka-vibes Sabihan mo na rin si BFF na makinig siya sa ating story for today. Baka makarelate siya or kung parehas kayo ng sitwasyon ng ating letter sender. Nako po. And saying hello naman siyempre sa mga ka-vibes po natin na mga nanonood po ngayon sa atin sa Facebook Live. Hello po sa inyo
dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok. Ganon din po sa mga nakatutok sa ating mga radyo. Hello po sa inyo, ka-vibes. Walang bibitiw. Dahil tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio. Kamusta po kayo dyan? And sa 97.5 Jensen. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Oo, pakita mo na nag-e-enjoy ka sa iyong tanghalian. Pakita mo na nag-e-enjoy ka sa iyong napiling ulam. Oo, at pakita mo na nag-e-enjoy ka sa mga kasama mong kaibigan. Kaya, walang bibitiw, ka-vibes. Tutok lang dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. I'll never get enough of you. Oras po natin, 12:50 na po. Kamusta naman kayo? You're still listening to Love Me, Kathy G. Kayo na po'y nakikinig na. At syempre, abangan nyo na po ang ating letter for today na babasahin ko in just a short while tungkol sa pagkakaibigan. Ikaw ba, ka-vibes ha? Ano at sino ang pwedeng sumira sa inyong pagkakaibigan? Meron na bang sumira sa pagkakaibigan nyo, ka-vibes? Ikaw ba ay maraming kaibigan? Nasira na ba ang friendship nyo? Or ikaw ay may isa lang na kaibigan na tinuring pero naku po, siya pa yung reason kung bakit ka nasasaktan ngayon. Siya pa yung reason kung bakit ayaw mo nang magtiwala ulit or pakiramdam mo, lolokohin ka lang or pakiramdam mo, ipa-plastiking ka lang ng mga taong makikilala mo. Naku po mahirap talaga no? Mahirap talagang humanap ng isang tunay na kaibigan. Kaya nga, kung minsan nakala natin, ay, eto na to, itong friendship ko na ito, napakabait sa akin. Itong friendship ko na to, totoo sa akin. Kaya naman lahat ng problema ko, sa kanya ko sinasabi. Pero paano ko dumating sa punto na hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan? Magiging friend mo pa kaya siya? Alam niyo, ka-vibes yung konsepto or reason kung bakit tayo nakikipagkaibigan. According to Arthur and Elaine Aaron, hinahangad ng tao yung pagpapalawak of course ng sarili, yung self-expansion sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan of course. And dun sa theory na yan, sinasabi nga dyan na yung identity, pananaw, at karanasan ng iba bilang bahagi ng ating sarili habang lumalalim yung relationship. Siyempre, kamangyayari, at tayo nakikipagkaibigan, siyempre we choose kung sino man yung mga magiging friends natin. Gusto natin yung pag-uugali nila Gusto nating malaman kung ano yung meron sa kanila na matututo tayo, 'di ba? Make friends dun sa mga tao of course na matututo ka. Hindi yung makikipagkaibigan ka dun sa mga tao na ikaw depressed ka na, ikaw broken-hearted ka na. Ang pipiliin mong grupo yung mga broken-hearted din, yung mga hiniwalayan din ng jowa. Paano kayo mag-uusap niyan? Puro problema, puro nega, 'di ba? Puro galit. Pero 'di ba? Kapag ikaw sinurround mo yung sarili mo sa mga positibo yung pananaw sa buhay, mga yayamanin, 'di ba? Na-attract mo paano ba maging mayaman? Yung gano'n, 'di ba? Sabi nga nila yung gano'n daw. Kung gusto mo maging yung mindset mo ay pangmayaman, make friends doon sa mga rich people, 'di ba? Para alam mo yung tamang diskarte na gagawin nila para paano yumaman. Oo, hindi yung ang hirap mo na makikipag-friendship ka pa doon sa mga kaparehas mo lang din. 'Di ba? Walang mangyayari. But anyways, ka-vibes abangan nyo po yung ating story for today na babasahin ko na nga po maya-maya lang. But meanwhile, saying hello muna sa lahat po ng mga nakatutok na ngayon, particularly sa mga ka-vibes po nating OFW. Kamusta po kayo mga ka-vibes natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo? Wherever you are there and we are here. Oo, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong oras. Kamusta kayo dyan? Lalo na kina Sam Martinez. Kathy G, happy Tuesday, greetings. Coming here from Singapore na nakatune in po sa FB Live. Speaking of friendship, pakibati naman po. Ang aking BFF na ang birthday po niya si Mixie Gentica. Ayan, 40th birthday niya po. Since high school po, avid fan niyo po kami. Wow, high school talaga. Oo, Catmac days pa po ninyo. Wow, maraming salamat and more power. Thank you, Sam Martinez. At hindi pa rin kayo nakakalimot. Ingat dyan sa Singapore ha. And also, hello Kier Mondoyo. Jordan Ray, you're back. Hello dyan sa Napa Valley, California. Kamusta naman ang kaalakan dyan? Oo, and Gloria King Mishano. Sige, we'll try to look for that Jordan Ray. William Mortel at sa lahat pa rin po. Gloria King Mishano, Miss Altesa Sino Cruz, Mary Dulay. Ayan, maraming Arlene Akitanya. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa 92.3 FM Radio Manila. Kaya naman ka-vibes, abangan nyo na po
Ang ating letter coming from LJ, istorya ng pagkakaibigan. Nasira kaya ang kanilang pagkakaibigan? Ano at sino ang pwedeng sumira? Yan po ang inyong abangan dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Love me. Radio Ka-Vibes. Ano at sino ang pwedeng sumira sa inyong pagkakaibigan, Ka-Vibes? I will always love you. Ang sarap sabihin yan sa isang kaibigan na totoo sa'yo, 'di ba? I will always be here for you kasi nga ang pagkakaibigan ay parang magkarelasyon din. Parang romantic relationship din na nandyan ka sa hirap at ginhawa, mamahalin mo siya dahil hindi lang siya basta kaibigan, kung hindi parte na siya ng iyong pagkatao. Parte na siya ng iyong pamilya. Abangan nyo na po ang ating story for today coming from LJ. Sabi nga nila 'di ba, kapag kuminsan hindi mo maiiwasan na darating sa point ng buhay nyo, lalo na kapag magkaibigan kayo, parehas babae, iisa minsan yung gugustuhin yung tao 'di ba? Abot kayo sa point na gano'n. Pero may mga tao, may mga kaibigan na mapagparaya. Pero merong mga kaibigan na hindi rin nila makontrol yung kanilang nararamdaman. Papaano kung ganun ang sitwasyon? Well, sabi nga Kathy G, hindi ko na kinaya, sabi ng ating letter sender, kasi I give in din dun sa nararamdaman ko. Abangan nyo na po ang story ni LJ. Kathy G. Love.
medyo naglagay ako ng space sa amin. Pero ngayon, hindi lang para magkaroon ng time sina Dina at Albert, kundi para hindi ko rin masyado parehas mahirap i-give up. Alam ko na mali. Alam ko na parehas akong masasaktan kapag may isang nawala. Alam ko rin na parang hiram lang kay Albert. Alam ko na siya rin ang posibleng sumira sa pagkakaibigan namin ni Dina. Sana, Kathy, mapayuhan niyo ako at nang magising na ako sa dating panaginip pero parang bangungot na ngayon. Maraming salamat mula sa isang kaibigan na nagmamahal, LJ. Hindi ko kinakaya tong si LJ. Hindi mo naman siguro gugustuhin maging si Medusa or tawaging snake girl, 'di ba? Ang reyna ng mga ahas. Kakaloka. Hindi pa ba malinaw na pinaglalaruan kayong dalawa? Itong lalaking to, nitong si Albert, 'di ba? Kayo magkaibigan. Wake up, LJ, Wake up, girls! Kaya nga nilagay yung utak dito sa ulo natin para mauna siyang makonsider kaysa dun sa puso. Diba? Although, syempre, yung puso yun yung nararamdaman mo eh. Ang hirap, no? Kung ikaw ba na nasa sitwasyon ng ating letter sender na si LJ, tatry durin mo ba yung kaibigan mo? Walang kamalay-malay itong si Dina na merong second time na panlolokong ginagawa sa kanya itong si LJ. Ito naman si LJ, LJ tama ka, expect mo na may mga high blood din, maiinis, magja-judge, but then, kasi naman, alam mo na nga na mali. Alam mo na nga na galing yan doon sa best friend mo, boyfriend yan ng best friend mo, naging sayo, tapos napunta ulit, tapos umi-statement ulit, hindi ba panloloko na rin sa inyong dalawa yan? Ano nangyayari? Para kayo nahihibang sa iisang lalaki, 'di ba? Ang dami-dami namang lalaki, pero bakit ganon? Ano ba meron dito kay Albert? Masyado bang hanky-hanky to si Albert? Oo, at talaga namang kung pag-agawan nyo, parang pasa-pasa lang no? Ayaw mo na, o balik dito sa kabila. Rebound kung rebound, basketball. Ano at sino ba ang pwedeng sumira sa inyong pagkakaibigan ka-vibes? 0916-563-1777. Huminga po ng malalim, uminom po ng tubig sa mga hina-high blood po at naiinis sa ating story for today. Dahil I'm pretty sure, alam na nga ni LJ na maraming magagalit dito sa kanyang ginagawa. Pero anong gagawin ko, Kathy G? Nagmamahal lang naman ako. Nagmamahal lang naman ako bilang isang kaibigan. Nagmamahal lang din naman ako bilang isang girlfriend na iniwan at ngayon ay gustong balikan. Kaya nga 'di ba sabi ni LJ para dito kay Albert, Kathy G, hindi ko siya makalimutan. Kasi gusto ko sabihin sa kanya, you're still my man. Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Beautiful things. Masasabi natin maraming magaganda nangyayari sa buhay natin kapag tayo ay totoong kaibigan, 'di ba? Kapag tayo ay tapat sa ating kaibigan, 'di ba? Marami pa tapat na tao, isang mabuting tao. Marami tayong maa-attract, 'di ba, na mga magagandang bagay.
beautiful things. Ano at sino ba ang pwedeng sumira sa inyong pagkakaibigan ka-vibes, ha? At ito pong ating letter na binasa coming from LJ. Grabe talaga naman while reading the story of LJ. Alam mo yung nakakainis na hindi mo maintindihan yung mararamdaman mo, lalo na dito kay Albert na pinagkatiwalaan. Talagang, alam mo yun, na parang ang pogi, ha? Imagine, naging unang boyfriend ni Dina, tapos hiniwalayan siya, immature, napunta dito kay LJ. And then, itong si LJ biglang iniwan ulit, bumalik kay Dina. So alam mo yun na parang ano ba talaga ang gustong mangyari ni Albert. But for LJ, Kathy G, nung bumabalik itong si Albert na gusto niya pa rin ako, mahal niya pa rin ako, the same din naman yung nararamdaman ko. Pero paano? This time, sila pa ni Dina. Hindi niya ngayon alam kung anong gagawin niya. Torn between two lovers. Lover na bilang isang kaibigan at lover bilang literal na lover sa relasyon. Ano nga ba ang kanyang gagawin daw? Alam niyo po ba, ka-vibes, may mga reason kung bakit, according to psychology, may ilang reason kung bakit pumapayag ang isang tao na karaniwan ay babae na maging other woman. Ayan, or mistress from yourtangoandself.com. Sabi nila, of course, yung excitement, kaya ka nabibigani, yung wild at exciting, di ba? Parang iba yung feeling kapag yung parang may thrill, kumbaga. Of course, yung security, may kasiguraduhan pero walang obligasyon. And of course, kailangan ng connection na hindi natatagpuan sa asawa at partner, yung emotional na hinahanap mo dun sa partner mo pero hindi niya ma-provide ang tendency, hinahanap mo dun sa taong minamahal mo kahit committed na, kahit hindi na pwede. And of course, yung takot sa rejection or intimacy, humahanap ng alternatibo. At dun niya nakikita yun dun sa taong nag-o-offer sa kanya ng pagmamahal kahit alam niyang hindi pwede, kahit alam niyang committed. And low self-esteem, yung naghahanap ng external validation para maramdaman yung halaga. Diba kung minsan naghahanap tayo ng someone na mapifeel natin na worth it tayo sa kanyang pagmamahal, 'di ba? Yung mga ganung bagay. Well, yan po yung mga dahilan, pero ito rin po ang mga dahilan ng ating mga listener at reaksyon at payo for you, LJ, Kathy G. Sabi ni Chris Cortez, LJ, kaibigan, mabuting kaibigan si Dina. Isang tabi mo ang nararamdaman mo kay Albert. Pinaglalaruan lang kayo ng iisang lalaki. Totoo. 'Di ba? Mag-pray ka magparaya ka sa isang kaibigan. Shoutout po sa lahat ng mga taga Carmona, Cavite at kay Ate Maria Fe Ledesma Cortez, ang aking asawa na ginagawang araw ang gabi at ang gabi ang araw. Ginagawa niyang araw. Wow, ang sipag, ha? Thank you, Chris Cortez. Hello, Miss Maribic Mimi. Ayan, hello dyan sa Novaliches. Sabi ni Natalie Ganaden ng South Triangle, Quezon City. Magandang hapon po para po sa akin. Hindi ba siya ng haba ng relasyon para sabing pwedeng matagpuan ng forever sa kadahilan ng may mga relasyon na hindi nakabase lang sa mababaw na kadahilanan. Katulad ng pera lang ang habol o di naman kaya ay sex lang ang reason. Kapag nawala na ang mga ito dahilan, mawawala rin yung relasyon mo no matter how long na yung pagsasama. May mga ibang relasyon na kakasimula pa lang pero dahil sa genuine yung pagmamahal, parehong rason ng bawat isa kaya tumatagal. For me, walang secret ingredient na pagkakaroon ng forever sa isang relasyon, ha. Magkakaroon lang ng totoong pagmamahal na alam mong numero uno na dahilan para tumagal at magkasama forever. Wow! Thank you, Natalie Ganaden. At hello dyan sa South Triangle. Lapit lang yan, kapitbahay. And this one is coming from Facebook Live. Kathy G, ang tagal ko nang di nagpayo ulit. Talaga ba? Ayan, birthday ko yesterday or nung August 7. Uy, belated happy birthday to you, Romel Habuhab. Payo ko sa letter sender, naku, wag na ituloy din yan. Ba alam na natutuwa yung guy kasi dalawa yung putahe niya. Sana matuto siyang magparaya para sa best friend niya kung mahalaga ang pagkakaibigan nila sa isa't isa. Lalaki lang yan. Kung gwapo yan, pangit yan, alam na magkaibigan silang dalawa, tutuhugin niya pa. Dapat magparaya na si LJ, wag na siyang makisausaw pa dun lang, Kathy G. Nagagalit. Romel, uminom ka ng water, ha? Pag-greet po, hi sa asawa niya si Reyena Sanghe
Na-miss ko na kayo ni baby. Ingat palagi. Tyron at Budo ang magsiligo na daw kayo. Ayan. Alam ko na title niyan, Kathy G. O, sige. I-message mo na yan, Romel. Thank you so much, Romel. At syempre, standby, Miss Sari Lerma. Yausap, sabi niya, hindi ko kinakaya, Kathy G. Para akong aatakihin sa story. Nakakaloka. Uminom ka ng water, Yausap. Ha? Huminga ng malalim. And Jollibee DS at sa lahat pa rin po nagbibigay ng reaksyon at payo for LJ Ka-Vibes. Ayan na. Thank you. 0916-563-1777. Payuhan po natin si LJ ng malinawan ang kanyang pag-iisip at ang kanyang puso at hindi natalunin pa yung kanyang best friend. Dito lang yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Yan ang gustong sabihin nitong si kung pwede lang sabihin ni Dina dito kay LJ at kung alam lang nitong si Dina yung mga pinagagawa ni LJ, I need you, friend. Oo, sana wag mo akong lokohin. 2:19 po ang ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. Ayan, hello po sa lahat po ng mga nakikinig pa rin sa atin ngayon, sa mga driver na nasa lansangan po. Hello po sa inyong lahat and I hope nag-enjoy kayo at na-relax nga ba sa ating story for today? Parang hindi, kasi parang nakaka-high blood yung ating letter sender na si LJ. Sorry LJ ha, pero yun nga ang nararamdaman ng mga nakikinig ngayon sa atin, diba? Kasi naman imagine, hindi ka ba nakukonsensya, diba, na nagawa mong lokohin ang iyong kaibigan. Ang story po ay si LJ, may best friend, yan ay si Dina, nagkaroon ng boyfriend si Dina, nakipaghiwalay si Dina sa boyfriend, napunta kay LJ, at iniwan si LJ nung ex nitong si Dina, bumalik ulit kay Dina. Itong si Albert na ex naman ni LJ. Ngayon, habang si Dina at si Albert na, nagme-message pa rin tong Albert dito kay Dina na may feelings pa rin siya. Same thing din daw itong si LJ. Torn itong sa ating letter sender sa kanyang relasyon sa kanyang kaibigang si Dina at sa relasyon niya kay Albert. Which is which, Kathy G? Sino ba ang dapat kong piliin sa kanila? Alam niyo ba ilan pa sa mga konsepto o reason kung bakit tayo nakikipagkaibigan? Of course, dahil yung psychological well-being ng friendship. And according sa American Psychological Association o yung APA, mahalaga yung chemistry, intimacy, at warm na sa matibay na pagkakaibigan ha. At nabubuo ito sa pamamagitan ng magkatuwang na karanasan, emosyonal na support, and of course, mutual engagement. Paano ka dito sa sitwasyon ng ating sender? May ganun ba? Oo, magkatuwang sila saan? Sa boyfriend. Well, sabi ni... This one is coming from text line. No namer. Unfaithful friend. Magkaibigang pinaglaruan. True. Oo. Thank you. Ending 2738. Janice Conanan says, Kathy G, para sa sender, mas pipiliin mo ang kaibigan mo dahil sa sitwasyon nyo ay pinaglalaruan lang kayong dalawa ng lalaki. Huwag mong hayaan na yan ang sumira sa inyong pagkakaibigan. Makipag-ayos ka sa kaibigan mo kung maaari. Maraming salamat po. Thank you, Janice Conanan. And si Miss Maureen Ava, you're back, Miss Maureen. Hello, Kathy G. I'm good. Ayan, how are you too? LJ, wake up na ha. Tama niya, maawa ka sa kaibigan mo. Hoy, gising. Niloloko ka lang yan ng damong Albert na yan eh. Pinaglalaruan lang ang mga damdamin nyo ni Dina. Stop na girl. Walang respeto sa mga kababaihan yan. Tigilan mo na lang ang lalaking yan na may nakalaan pa para sa'yo na ikaw lang talaga ang mamahalin. Hindi mo deserve yung kanyang manluloko eh. Sayang ang beauty mo dyan. Kaya LJ, for the last time, enough na. Stop right now. Yun lamang po. And I thank you. Take care. Also, Miss Maureen Ava, thank you so much. And Sari Lerma says, Kathy G, ang sisira sa pagkakaibigan ay lack of moral support, lack of trust, at higit sa lahat, pagkainggit. At ang possible na sisira sa pagkakaibigan ay mismong kapwa-kaibigan din. And for LJ, dapat inignore mo na lang yung text at call eh. Saka lahat ng lalaki sa mundo dun pa kay Albert. Buti na lang, nagkabalikan sila ni Albert at Dina. Kaya lang, umiksena ka na naman. Kung ako sa'yo, sabihin mo na at aminin mo na kay Dina, mas matimbang dapat ang pagkakaibigan nyo ni Dina kesa sa secret relationship nyo ni Albert. Ha? At kung alam mong mali ang ginagawa mo, ikaw na nakipag-break kay Albert. Oo nga, hindi gusto rin ni LJ ko. Sorry LJ ha. Kasi sooner or later, sa huli, ikaw lang din naman na masasaktan at malalaman din niya na ni Dina na iba kapag hindi mo sinabi yan. Diba? Oo. Walang sikretong hindi nabubunyag. Yan ang dapat mong tandaan.
LJ. Ayan, ha. William Mortel, iba talaga si Albert, ha. 2 friendship pa yung nasira dahil sa kanya. Hirap yun. May karelasyon na siya dun sa eksena niya pa. Pag ganun, dapat lumayo na lang si LJ. Huwag silang balikan. Ano yan? Bilang friends kasi ang hirap eh. Hindi eh. Minsan, wala rin sa tamang wisyo si LJ. Sorry. Kasi 'di ba? Para alam mo na nga may mali dun eh. Pero ang katwiran niya, Kati G, may karapatan din naman ako magmahal. O siya. Sige. Standby Jollibee DS, Kathy G, ayan, sa ating Facebook. At sala pa rin po na mga nagpapadala ng kanilang komento, habol lang po. At payo for LJ, standby. And kung may hula na rin kayo sa ating title for today, nako, ipadala nyo na po yan sa 0916-563-1777. Tuloy lamang po tayo sa tugtugan ka-vibes. Kaya dyan ka lang, walang bibitiw dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Ikaw na nga lang nag-iisa kong kaibigan, tapos lulukohin mo pa ako. Tapos tatraydorin mo pa, aahasin mo pa yung aking boyfriend. Ay, nako ka-vibes. Ano ba ang sino ang pwedeng sumira sa inyong pagkakaibigan? Dahil dito po sa ating story for today, malinaw na si LJ, ang ating letter sender, ang may problema. Imagine, alam niya na nga na may relasyon ang best friend niya at itong si Albert na na-meet nila. But still, hinayaan niya na ma-fall pa siya dito. So ang ending ngayon, torn sa friendship at sa love life. Ano nga ba ang kanyang gagawin? Habol lang natin ha. This one is coming from FB comment. Ayan, si Jollibee DS. Kathy G, ang sakit ha. Relate match. Charot. Yan. Ano at sino? Of course, yung doble cara ang ugali. Akala mo totoong kaibigan na pwedeng pagkatiwalaan. But depende po ha. May agendang tinatago. Isa pang nakakasira yung pagkakaibigan, yung inggit, sapawan, insecure at siraan. I hate yung mga ganong attitude. Kaya iwas agad. Unfriend agad. Ayan. And agad, unfriend agad. Kasi useless din ang binuong friendship kung bawat isa, iba ang pagdating sa'yo. Hindi lahat ng akala mo kaibigan ay totally welcome ka sa kanya. Mapifeel mo din yun kapag irita siya sa'yo, diba? Hindi kanya pinapansin. Kaya hate ko yan. Sorry po na pahaba. It's okay, Jollibee. Ayan, thank you so much sa iyong reaction. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng reaction at payo, of course, para sa ating letter sender na si LJ. Ayan, and sa mga hindi ko na po nabasa, pasensya na po ha. Alam niyo po, alam mo, mas masaya at magiging matatag ang isang relasyon kung alam mo na wala kang sinasaktan na tao. Hindi masama na magmahal, LJ, pero kung pagmamahal mo naman ay nababalot ng kasinungalingan, 'di ba? Hindi ka rin matatahimik eh. Minsan ka nang naglihim sa taong itinuring ka ng kapatid, hindi lang basta kaibigan ha. Uulitin mo pa ba? Ikaw lang din ang makakasolusyon sa pinagdadaanan mo eh. Hangga't hindi mo ilalagay sa tama ang lahat, paulit-ulit ka lang ding makakasakit ng damdamin ng taong minamahal mo at the same time, ikaw din ang mahihirapan. Ang tunay na kaibigan ay handa kang damayan anuman ang mangyari at hindi para maging source pa ito ng kabiguan. Thank you so much for sharing your story with us. And sa mga gusto pong mag-share ng story, email lang po sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Thank you, ka-vibes, again for keeping me company. Nako, ang ating pong title for today ay Hiram. Sabi kasi, pahiram ng boyfriend. Pwede ba yung ganon? Ayan, wala po nakahula for today. But thank you, ka-vibes, sa pagsama po sa akin. And this time, syempre, sasamahan nyo naman po ngayon, hapon, ang team Jaiklong! Wow, nagtaka pa ako. Sabi ko, Banana Crew. Ako nga din, nalilito na rin ako. Iba talaga. Ako din, parang hindi ko rin alam paano ko sasabihin eh, di ba? Correct, oo, yes. Kayo ba, ano ba sa tingin nyo, ano at sino ang pwedeng sumira sa inyong pagkakaibigan? Oh, number one, I think betrayal talaga. Mm-hmm. Oo, kasi iisang bagay ang pinagkatiwala mo yung kaibigan mo sa isang bagay na syempre is importante rin sa'yo. So, dapat parang inaasahan mo kung ano importante sa'yo at magkaibigan kayo, itatrato niya rin yung importante, yung bagay na yun para sa'yo. Oo. So, if binetray ka in a form na Inagaw yung boyfriend inagaw mo. yung boyfriend mo. Literal. Ang oo. sakit. Diba? Yes. So, magtitiwala ka pa ba ulit? Siguro, Dun sa friend. Kumbaga, sa friend sorry na yung yun. friend na yon. Baka hindi na. Hindi na. Yes. Diba? Kumbaga, parang nalamatan na yung friendship eh, no? Oo.
Ikaw, candidate number 17. Ay, ang dami. Ang dami namang sumali Siyempre, talaga. diba? Mabentang pageant world sa inyo. Correct, oo. Ako bet ko tama yung betrayal. Di ba lagi kong sinasabi, I Yeah. hate lies and yung lalo na yung pag parang binigay mo ang lahat at okay ka, lalo na sa kaibigan. Correct, oo. 'Di ba? Parang feeling kaya hindi lang siya basta kaibigan ate na someone na kasama mo. Mayroon tayong mga kino-consider na yung kaibigan natin hindi man natin kadugo, pero ang tingin natin sa kanila ay part of the family, 'di ba? Correct. Pero kung dahil lang sa isang lalaki or sa relasyon na magiging jowa tas aahasin, aagawin, 'di ba parang ang unfair kasi sa kanya mo lahat ino-open kapag hindi kayo Tapos okay. biglang ganon. Yes, sa kanya mo kinikwento yung mga ganap ninyo. Tapos ang ending, Aahasin. pala. Di ba may ganyan dati sa May showbiz? intention. Dumating ba sa point ng buhay nyo na may ganung situation like our letter sender for today? I'll be very honest, yes, meron. Oh. Pero hindi ako yung inahasan. Parang ako yung... di ba? Oo, ako So ikaw to si LJ dito sa situation na to? Ako yung yung best friend ko. Okay kami ng best friend ko. Tapos meron siyang bet. Pero parang, pag tinatanong, alam mo yung maarte siya, yung deny. Hindi ko bet ganyan. Tapos parang ang ending, di okay. Pero yun daw yung talagang niya, the one that got away, gano'n. Kabataan days, looking back, I remember, parang nag-away kami kasi pinagseselosan ko siya dun sa dati kong jowa, gano'n. Ganda, mama, papa, baka nakikinig kayo. Tsare! Ano lang to? Trabaho lang. Tsareng! Chares! Oo. Tapos, pinagsaselosan ko yung best friend ko dun sa dati kong jowa. Ganyan na parang sobrang gigil ako kasi maraming instances. Tapos sabi ko, ito bet mo to. Teka, I'll work on it. Ganyan. Bakla! Trinabaho ni Gay. Oo, trinabaho ni Gay. Naging kami ate. Alam mo, umiyak yung best friend ko talaga sa akin. Tapos, So, kamusta na kayo ngayon? okay Mag-best kami. friends pa rin kayo? Mag-best friends pa rin kami. Really? Okay kami. Diba? Umiyak yung best friend ko. Tapos parang sabi niya sa akin, alam mo naman, di ba ate, ganito, ganyan. Pero ginawa mo, sinadya mo kasi ang ending, parang gusto mo lang maghigante, ganyan. Alam mo, sobrang, yan yung mga natutunan ko sa life na parang hindi lang yung best friend ko yung na-hurt, pati yung guy. Kasi parang noong time na yun, syempre, yun nga, parang napaglaruan ko yung feelings na parang hindi ako seryoso. Tapos siya pala, kahit paano, nag-invest na rin siya kasi siya pinafall na rin, ganun. Ayan ngayon, Carmi. Tsareng, ganun, ate. Ikaw ba, Chloe? Meron ka din? Okay, magiging honest ako. Naging honest naman tayo kasi naging honest ako. Ang daya naman ng sis Mars, Oh my golly. Ako, I was in both situations. Oh. Yes. Talaga, as in before, hindi ko naman... Mas kabog ka. Hindi ko Hindi. naman both siya situation. Same yun. Kasi na-experience ko rin na ayaw kong maahas ako. Tapos nang ahas din ako. Yes, ganon. ganoon. Pero hindi, yung parang inahasan, quote-unquote, hindi ko naman siya best friend. So, kumbaga, naging friend ko siya, tapos naghiwalay sila ng boyfriend niya, and then biglang, I don't know, napunta sa akin for a time, but like, it was a dating thing lang naman. Hindi naman siya parang naging kami, pero nag-date ako nung nag-date kami ng boyfriend ng friend ko. Nung wala na sila. Nung wala na sila. Alam mo, di ba, lagi tayong minsan dunung-dunungan sa social media, like yung girl code, yung mga ganyan. Yung sa best friend, yung pinag-uusapan natin. Very interesting. Di ba? Kasi, tingnan mo, hindi mo naman, I'm sure, in-imagine na we'll be very honest with our answer na Correct. na-experience namin na diba? nandun sa posisyon ng kaibigan na naging jowa yung keme ng, di ba? Tapos ganun yun nga, sabi ko, ako din nagulat, sabi ko, di ba, normal nangyayari talaga siya. na nangyayari. Alam Correct. naman nating mali siya. Sobrang alam natin yun, yung my girl code na sinasabi na, alam mo na dapat kung kaibigan mo, hindi mo dyan. Pero if you're in the situation, there is always a story. Exactly. Na hanggat hindi mo naririnig yun, hindi mo pwedeng i-invalidate. Exactly. Kaya nga sinasabi nila, don't judge kasi hindi mo alam yung complete story. Correct. Diba? Hindi mo mahuhusgahan kasi parang may pinanggagalingan din. Right. Ay, nako. Bongga! Ay, bongga ang taray ng usapan. Tuloy lang ang friendship goals. Ka-vibe, syempre, dito yan sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio, Ka-vibes! Love me. Of course, kasama na rin po natin ngayon ang ating Kuwanti, Melay Cantiveros Francisco!